papakita ko sa inyo kung paano ako mag-invest sa cryptocurrency gamit ang Binance Japan. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Recently, medyo ino-open ko na ulit itong Binance at meron na siya mga updates and nagkaroon na kasi siya ng medyo mas strict na rules pagdating dito sa Binance Japan. So, yung Binance sa Philippines, alam ko, hindi na sila maka-access doon kasi nga medyo naghigpit yung government natin sa Philippines and kailangan nilang mag-comply. So, mukhang hindi naka-comply yung Binance kaya ayun, hindi nila ma-access yung Binance sa Philippines. Pero yan, this time, dito sa Gaijin World ay mag-upload tayo ng mga videos kung paano ako mag-invest sa Binance Japan. Pero yun lang guys, tip lang, advice ko lang. So guys, hindi ito financial advice. Tuturuan ko lang kayo sa aking simpleng nalalaman kung paano ako nag-i-invest dito sa Binance Japan. So, pakita lang natin yung interface sa kung paano ko siya naintindihan kasi hindi naman ako ganun talaga ka-professional at hindi rin ako ganun palagi nagtitrade sa cryptocurrency kaya simulan na natin. So, ayan. Ito sa nakikita ninyo, ito yung interface ng Binance. Okay? So, ito yung dashboard ng ating Binance account. So, para pumunta dito, i-click lang natin. Siguro mas maganda click natin yung Binance mismo. So, kapag meron ka ng account sa Binance, ito yung unang-unang makikita. So, ayan guys. So, pag in-access nyo itong Binance account or wala pa kayong Binance account, so, ang gagawin lang natin, mag-open tayo ng try tayo mag-open ng bagong account para lang mapakita sa inyo kasi meron na akong account dito. So, gagawin nyo lang is mag-sign up kayo. Ito, click nyo yung sign up, click sign up. Medyo mahigpit dito sa Binance, no? Ang daming mga kailangan nilang mga authentications. Meron ng email, may phone, tapos meron pang gagamit kayo ng application na authenticator. So, sign up. Pwede kayo mag-sign up gamit yung inyong email or phone number. Then, may verification din dyan. And pwede rin kayo mag-create ng account gamit yung inyong Apple ID or yung continue with Apple, Google, and then email. Dahil meron na akong account dito, magpo-proceed na tayo dun sa nakagawa na ng account, which is ito na nga yung account na yun. So sa taas, merong disclaimer na nakalagay dito kung ikaw ay taga-Japan, crypto assets and services available to Japan residents will partially differ from those which you can see here. If you recently migrated from Binance Global, your impermissible tokens will be converted and refunded. So ang isa sa mga changes or mga nakikita kong kakaiba dito sa Binance Japan, bawal yung referral. So punta tayo dito sa baba and scroll down below, may kita ninyo itong referral dito. Yan yung referral. So pag kinlik kasi natin itong referral, mayroong magpa-plug na message dito. Service notice, dear user, as per our terms of use in compliance with local regulations, these features are not available in your region. So sayang, hindi ako makapag-refer sa inyo gamit itong referral. Ganun din sa affiliate, I think hindi din pwede dito sa Japan. Ayan no, hindi rin pwede dito sa Japan yung affiliate marketing. So, maraming mga limited na option dito sa Binance. Pero, katulad din yata ng futures, wala rin ata dito. Sorry, pasensya na sa boses ko. Medyo namamalat pa rin ako. Pero ito na nga. So, sa bandang taas, papakita ko lang sa inyo kung paano yung navigation dito kasi medyo bago lang din to sa akin. Pero at least, medyo, i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko habang fresh pa sa mind ko. So, meron ditong buy crypto markets which is hindi gumagana. Pag click natin yung market, sorry, the page you're looking for cannot be found. O, diba? Naging QA pa ako. So, ito yung yung main page nila. In-access mo yung Binance.com. So, merong buy crypto markets which is na hindi gumagana. Trades. Pero yung markets, yan gagana yan sa pagka nasa desktop kayo, ganyan yung nangyayari. Napupunta kayo dito sa 404. Pero kapag gamit nyo yung application o yung mobile app, yung market magiging parang mga favorites. Kung ano yung mga favorite na coins ninyo, pwede nyo makita yan sa markets. Then trade, yung spot. Ito na lang yung natira sa trading. Spot, basic spot, convert, and block trade which is hindi ko pa siya natatry. Lagi ako sa spot. Then trading bots para sa mga advanced user. Tapos meron pa siyang API. Then earn, ito dati na-try ko na tong earn. So magsasubscribe ka ng yung i-hold mo yung crypto. Bibili ka ng crypto tapos i-hold mo for few months. So meron siyang yung option dito. So pinakita ko lang yung earn. Pero dito muna tayo sa buy crypto. So pag click natin buy crypto, ganito yung kanyang interface. So merong buy and sell. So pag buy, gagamit ka ng
ayun, Japanese yen, pambili. Ayan, yan lang ang option, Japanese yen. So, yan yung kaibahan dito sa Binance Japan. So, pag bibili ka Japanese yen, tapos marireceive mo siya either kung anong gusto mong crypto, BTC, ETC, BNB, ADA, at kung ano-ano pang mga available na Bitcoin or altcoin dito. So, currently, meron tayong nasa wallet natin na ganitong amount, which is nasa almost 2 lapad lang siya, 18,300. So, ito yung mga parang kumita na, ito yung mga kinita ko before sa Binance na pwede natin gamitin pambili ng crypto. So, lalagyan lang natin ng, let's say, amount dito. Let's say, ayan, sabi niya may minimum na 2,000 yen up to 2,500,000 yen. So, ganyan lang bumili. Let's say, yan, 2,000. Baliktad. Dito tayo sa spend. Yan, lalagay tayo ng 2,000 Japanese yen, which is yung minimum. Tapos, marireceive daw natin is 0.00018403 na Bitcoin. Or, kung pwede mong, kung ayaw mo ng Bitcoin, gusto mo ng Ethereum, click mo yan, and then, mag-change yung value dito na possible mong ma-receive yan. Ganyan siya. Then, gagamitin mong pambayad is yung nasa wallet mo. So, click mo yung buy pagka ready ka na mag-buy. Sa sell naman, baliktad. So, meron kang, let's say, meron kang Ethereum, ibebenta mo siya. So, makaka-receive ka ng ganitong amount. So, mapupunta siya sa wallet mo pagka nabenta mo yung crypto mo. So, ganun lang siya. Ganun lang kasimpleng ginawa nila. Pero, punta tayo sa, so ayan, ganyan lang yung sa buy crypto. Meron siya ditong recurring buy kung gusto mong mag-auto, which is, ayan, hindi din siya available dito sa Japan. Service not available yung recurring buy. Based on our terms of use, these features are not available in your location. Medyo, ang dami niyang mga limitations kung dito ka mag-trade gamit yung Binance dito sa Japan. Pero at least English siya. Kasi yung isang gamit ko nga, which is yung GMO coin, ayan, talagang Japanese lang siya. Okay, so ito, another video ito, papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng GMO coin, kung paano mag-invest dito. So going back dito, Binance. So punta tayo sa dashboard. So para makapunta sa dashboard, click natin itong yung icon na to, then dashboard, yung drop down. So sa dashboard, dito natin makikita kung ilan na yung estimated balance natin. So currently sa account na to, yan lang yung meron siya. And sa bandang baba, makikita mo dito markets discover. So sa markets, para makita mo yung by default, makikita mo yung hot, which is yung current na tinitrade sa market ngayon, yung Binance or BNB, BTC for Bitcoin, Ethereum, ETH, Matic, Polygon. Yan. Pero kung gusto mo makita yung meron ka, punta ka sa click mo yung holding. And currently, nabenta ko na kasi lahat ng mga meron ako before. Kung mapapakita ko yun sa inyo sa mga susunod na video, papakita ko. Pero ito, nabenta ko na kasi yung mga yun, kaya naging Japanese yen na siya. So ito na yung mga pambili ko ngayon ng another Bitcoin na naman or altcoin. So para maghanap tayo ng mga possible potential na Bitcoins or cryptos, yan, itong hot, yan, punta tayo sa markets, then hot. Diyan tayo mamimili o kaya new listing. Yan, new listing, which is wala siyang records, or top gainers dito. Diyan kayo makakahanap ng mga, kung meron kayong interested na mga coins na gustong bilhin. Then, dito nalilito ko dati dito, kasi meron siyang tinatawag na spot and funding. So, sa spot, ito yung dito ka na magte-trade. Pag sinabi mong spot, ito yung mga hawak mong coins. Yung mga hawak mong coins. So, yung coins, considered din yung Japanese yen as coin, okay, dito sa spot. Pero kapag sinabi mong fiat sa funding, yun yung available balance mo or available na pera mo pambili ng mga coins. Okay, medyo nakakalito yun. So, sa spot, dito ka magte-trade ng mga ng mga coins. Okay, so may option dito, trade, buy, or eto pa, may mga additional pa. Yan yung mga, ayan, kung makikita nyo sa history ko, meron na akong mga transactions dyan before. So, kung nasa spot ka, meron option dito, deposit, withdraw, transfer. Okay, so deposit, pag nasa spot ka, pag click mo yung deposit, ito yung mga option, deposit crypto, buy crypto, or bank deposit. Dito sa Japan, bank deposit lang yung meron sila. Okay, dati nakakabili ako ng crypto gamit yung debit card ko. Ngayon hindi na pwede.
So, pwede ka na ang pwede mo na lang gawin is bumili ka ng crypto from different addresses or mag-buy ka ng crypto gamit yung cash mo. Ito nga, meron akong cash dito. Meron akong coin dito na Japanese yen. Or mag-deposit ka gamit yung bank deposit. So, yun yung tawag nila, deposit fiat. So, meron na tong bayad na depende sa bangko mo. Meron siyang deposit fee. So, sabi lang dito zero fee. Pero may bayad talaga yan pagdating dun sa ATM na kung saan ka magta-transfer. So, ito lang yung way para makapag-deposit tayo. Then, withdraw naman, ganun din. So, merong dito sa assets, spot. Yan. Kung gusto nating withdrawin yung pera, tulad ng withdraw. Ito, let's say gusto nating withdrawin itong Japanese yen. Click natin itong withdraw. Yan ang withdraw. So, makikita mo dito, wini-withdraw mo yung coin mismo. Yung coin mismo yung wini-withdraw. Dito kasi nasa spot ka, nasa spot. Pero, kung gusto mong withdrawin yung pera mismo, may option dito, withdraw fiat. Fiat ba yun? Fiat. Withdraw fiat, which is, ang withdrawin mo na dito is yung Japanese yen talaga. Japanese yen. So, meron tayong balance dyan. 18,300 na pwedeng mo withdraw. Tapos, bank transfer lang din siya. Then, yung bank transfer na yan, pag kinontinue mo yan, so, let's say, ito, yan yung amount na gusto mong withdrawin. Meron din pala siyang withdrawal fee, yung fiat. So, pag withdraw mo yan, ita-transfer mo yan, bank transfer mo din yan dun sa bangko na meron ka. Let's say, MUFG katulad ko. So, yun yung basic interface na tong Binance. So, abangan nyo guys sa mga susunod pang videos at i-explain ko pa sa inyo yung mga iba ko pang natutunan. So, pinakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-deposit, paano mag-withdraw, ano yung difference ng spot, ano yung mga limitations dito sa Binance Japan. Ayan. So, sana nagustuhan nyo itong video na to at may naintindihan kayo. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!